Bakit? Yan ang pinakamakapangyarihan na katanungan pagdating sa buhay natin. Bakit ako lumalaban, tumatayo kahit nahihirapan? Nahihirapan ka? Tanungin mo sarili mo, bakit mo tinatyaga? Lalabas dyan kung sino yung mga dahilan mo. Makapangyarihan ang bakit. And tandaan, kapag magsatanong tayo ng bakit sa buhay, kailangan meron tayong bukas na loob, kababaan ng loob para tanggapin ang katotohanan at i-apply ang sagot sa iyong mga katanungan. What is your answer? Bakit ang haba ng pila? Ayun sila, oh. Ayan, oh. Nakakita pa ako ng tropa. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Bakit? That's our happy thoughts for today. Ang buhay ay puno ng katanungan. Ikaw, ano ang iyong katanungan? Bakit ako may sakay na hindi pa ako tumatakbo? Kasi kulang pa lang isa. Di ba? Nakukuha natin yung sagot. Bakit? Yan ang pinakamakapangyarihan na katanungan pagdating sa buhay natin. Bakit ako naghihintay? Masasagot ka. Pare, Binangonan, Manila, oh. Sayang, nakuha na. Sige, tuloy natin ito, mga kahapit. Para sa inyo, sasakripisyo ko yung aking booking, okay? Bakit ang pinakamagandang katanungan sa buhay? Papakita ko sa inyo. Sa isang pangyayari, nagkaroon ka ng kasawian or pagkatalo. Ang importanteng nangyari, malalaman mo ang dahilan bakit ito nangyayari. Bakit ako natalo? Makikita mo kung ano lahat ang mga ginawa mo. Bakit? 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 Sa ibang tao, bakit siya ganito? Bakit niya ako ginaganito? Sa pagtatanong mo ng bakit na yon, malalaman mo ang kanyang dahilan bakit ganun siya sa iyo. Sa pagkakataon na yon, malalaman mo at maiintindihan mo siya bakit siya nagkakaganoon. Bakit? Paalala lang, kapag gagawa tayo ng katanungan na bakit, ito ay patungkol lagi sa sarili natin. Meron tayong bukas na kalooban at kababaang loob para tanggapin ang kasagutan. Bakit ang ibang tao nagkaganito sa akin? Pagka meron kang kababaang loob, pati sarili mo tatanungin mo, baka naman ikaw ang may problema. Bakit? Doon sa pamamaraan na yon, malalaman mo kung kailangan mo mag-adyas. Bakit? Sa panahon ng problema, bakit ako namumroblema? Bakit ako sawi sa buhay? Bakit? Ang daming tanong natin na ganyan. Bakit? Problema. Malalaman mo ang kasagutan. Ma'am, bakit? Bakit ka dumadaan? Bakit? Ha? Dito nagagawa pag naghihintay ng booking. Bakit nangyayari ang problema sa buhay natin? Apply natin yung kababaang loob at pagtanggap. Malalaman mo ang tamang sagot. Mag-a-adjust ka at makukuha mo ang tamang timpla para makuha yung iyong mga gusto na nagbigay ng problema sa'yo. Bakit? Bakit ka namumroblema? Bakit ka nandiyan sa sitwasyon mo ngayon? Ganon din kapag ka magandang nangyari sa'yo. Importanteng tanong, bakit? Kasi pag nalaman mo ang pamamaraan na ginawa mo, bakit mo nakuha ang isang bagay, bakit mo napagtagumpayan ang isang bagay, yung formula makukuha mo. And that way, pwede mo siyang i-apply pa ulit. At ito ang masasabi ko sa inyo. Ang isang success at isang tagumpay, kapag alam mo kung paano mo siya nakuha, hindi mo to masasabing tsamba. Balibalik ta rin man ang mundo, kung alam mo ang formula, masosolve mo ang problema. Bakit? Importanteng tanong sa buhay. Bakit? Ba? Sa sarili natin, dapat may kababaang loob at bukas sa sarili. Ito pinakamatindi, tanong sa sarili. Bakit ako lumalaban, tumatayo kahit nahihirapan? That's your big why. Nahihirapan ka? Tanungin mo sarili mo, bakit mo tinatyaga? Lalabas dyan kung sino yung mga dahilan mo. Bakit? Ganyang makapangyarihan ang bakit. And tandaan, kapag magsatanong tayo ng bakit sa buhay,
kailangan meron tayong bukas na loob, kababaan ng loob para tanggapin ang katotohanan at i-apply ang sagot sa iyong mga katanungan. Pag magtatanong tayo ng bakit, huwag nating gayahin yung gawin ni Herodes. Base doon sa ating verse for today, Lucas 9, versikulo 7 hanggang 9. Nagtanong si Herodes after niyang mabalitaan ang mga ginagawa ni Jesus. Nagtanong siya para iligtas ang kanyang sarili. Nagtanong siya para paano niya po protektahan ang kanyang kapangyarihan. Nagtanong siya kasi sa takot sa multo ng pagpaputol niya ng ulo ni Juan Bautista. Gusto mo ng buhay na maganda? Ayaw mo namang mahirapan. Di ba? Nandoon yung sagot. Ang lahat ng gustong umasenso, kailangan mahirapan. Ang lahat ng gustong makakuha ng booking, kailangan maghintay. Di ba pare? Matiyagang maghintay. Ngayon, kung hindi ka bukas at ang iyong kalooban sa katotohanan dun sa iyong kasagutan, baliwala ang tanong mong bakit. Ibibigay sa iyo yung sagot, hindi mo naman sagawin. Gusto mong maginawahan, ayaw mo namang mahirapan. Di ba? Gusto mong umasenso, ayaw mong gumawa ng bago. Gusto mong mabago buhay mo, wala ka namang pagbabago. Yan ang kapangyarihan ng bakit. Gusto mo ng blessing? Kailangan magkaroon ka ng faith. Kasi walang blessing pag walang faith. Pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Ang layo na depresya ng Diyos sa Google, sa AI. I-type mo lang katanungan, andyan ang sagot. Pero sa Diyos, hindi ka sasagutin. Ang gagawin niyan, sasamahan ka sa paghanap sa sagot ng iyong katanungan. Kaya anong dapat mo gawin? Magtanong ka kung bakit sa sarili mo. Pumunta ka sa Diyos at sasamahan ka niya sa kasagutan sa lahat ng problema mo. Happy Touch! Bye-bye! Bakit? Masaya. Bakit?